Hi guys! For today's vlog, medyo mahaba-haba ang ating video. Bali sa video ito makikita ninyo mula umpisa kung paano ko ginawa yung mga animal toppers. Tapos sa huli kung paano ko nang nabuo yung. So naisipan kong i-upload ito para meron akong binabalikan. Kung ginagawa dyan, easy zebra. Bali, inuna ko na yung kanyang katawan, tapos sinusunod ko naman yung kanyang mga legs. Bali, tatlong kulay lang naman yung gagamitin ko dyan kay zebra. White, black, and color gray. So, yan na yung kanyang pinaka-chan. Nilagyan ko siya ng ibang kulay, color gray. Tapos, ito naman yung ginagawa kong legs niya sa magkabila ang side ng kanyang katawan. So, nilagyan ko na rin siya, dinikitan ko na ng color black. Tapos, dyan, isusunod ko naman yung kanyang ulo. Binilog ko lang yung kanyang ulo, tapos lalagyan ko na siya ng flinat ko na color gray. Tapos, nilalagay ko na rin yung kanyang ilong at saka ko siya idinikit ng maigi. Tapos, yung kanyang mata, inilubog ko ng konti at nilagyan ko rin syempre ng mga white para syempre, kitang-kita yung kanyang mata. At ito namang dalawang bilog na yan, bali yan yung magiging tenga niya. Yan. Bali, dinikit ko lang yan gamit yung tubig. Tapos, ito naman yung kanyang magiging buhok. Yung black na inilagay ko sa tuktok. Tapos, ginamitan ko ng silicone molder yung kanyang pinaka-ribbon. Tapos, gumamit din ako dyan ng edible marker na color black para sa kanyang guhit-guhit sa kanyang katawan. At voila, eto na si ating zebra. So, pagkatapos niyang zebra, susunod ko naman si ating giraffe. Yung kulay na ginamit ko dyan kay giraffe is golden yellow at may konting brown ng Chef Master Gel. Manipis at pahaba lang yung kanyang katawan, tapos yung kanyang mga paa is maliliit lang din. Yan, tapos nilagyan ko ng color brown. Bali yan yung kanyang apat na paa. May mga bilog na color brown sa kanilang mga talampakan. Yung pinang-pa-flat ko na acrylic dyan, ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili. So, tapos na yung katawan ng ating giraffe. Susunod ko naman dyan yung kanyang ulo. Bali, binilog ko lang yan ng konting pahaba. Tapos, nag-flat ako ng color white. Pinahiran ko ng tubig at saka ko idinikit. Tapos, nilagyan ko ng tiglilinggit na white. Idiniin ko para sa kanyang ilong. Tapos, yung kanyang mata, idiniin ko para mailubog ko yung dalawang black na kanyang mata. Tapos, nilagyan ko ng stick sa ako na ididikit yung kanyang ulo. Tapos, ito namang ginagawa kong yan. Bali, yan yung kanyang pinakatenga. O, diba? Ang simple. Bumilog lang ako. Tapos, flinat ko. Tapos, ito naman yung kanyang dalawang antena. And then, nag-roll lang ako ng pahaba na brown. Saka ako flinat at inilagay ko sa kanyang tuktok na magsisilbing kanyang buhok. Tapos, gumamit ulit ako dyan ng edible pen na color brown para sa kanyang buldak-buldak. Tapos, ito naman yung ginagawa kong kanyang ribbon. Hindi ko na siya ginamitan ng silicone molder. Bali, mano-mano na lang yung ginawa ko. Mas mahirap yung maliliit na ganyan kaysa yung malalaking ribbon. Sa totoo lang. Tapos, dito naman, susunod ko naman yung si ating tiger na maliit. Diba? Ang simple lang ng shape ng kanilang mga katawan. Bali, niroll ko lang sila ng pahaba tapos panipis sa dulo. Tapos, ito naman yung kanyang paa. Yan, nilagyan ko ng black sa kanyang talampakan. Tapos, ipa-flat ko lang yan sa dulo, sa ako pinahiran ng tubig at dinikit ko na sa magkabilaang side. Ito naman yung kanyang dalawang paa ulit na ilalagay ko sa magkabilaang side din. O, diba? Tapos, nilagyan ko siya ng marka-marka. At ito naman yung kanyang ulo, pabilog, na flinat ko ng konti. Tapos, ito naman yung kanyang magiging ilong. Yan. At yung kanyang bunganga na maliit. Tapos, yung kanyang ilong na may black. Tapos, inilubog ko konti yung kanyang mata at nilagyan ko ng white. Tapos, nilagyan ko na siya ng toothpick at idinikit ko na rin yung kanyang ulo. Itinusok ko na yung kanyang ulo. At ito naman yung kanyang tenga. At ginamitan ko ulit yan ng edible marker na color brown para sa kanyang buldak-buldak ulit. At ito naman yung kanyang ribbon. Yan, maliliit lang din. Pero kapag titingnan mo dyan, malalaki. Kasi maliliit yung aking animal toppers. So, diba, ang simple ko lang ginagawa yung kanilang mga ribbon. Tapos, tinanggalan ko ng sobra. Yan, at ididikit ko na sa kanyang ulo. 'Di ba, nabubulol na si ako. At ito na, meron na tayong si cute na tiger. Next naman natin gagawin is si elephant. Bali, color white yan. Tapos sinaluan ko lang siya ng konting black para maging color gray siya.
Yan, inuna ko na yung kanyang katawan. Nilagyan ko rin siya ng ibang kulay na mas light sa color gray. At inilagay ko sa kanyang tiyan. At ito naman yung kanyang magiging paa. Yan. Tapos hahatiin ko yan sa dalawa. Finat ko sa magkabilaan at ididikit ko yan sa magkabilaang side ng kanyang katawan. Nagkat ulit ako ng maliit dyan para sa magkabilaang paa niya ulit. Kasi apat yung kanyang paa, o diba? Parang ang dali-dali. So, ganyan lang yun ulit. Pahid lang ulit ng tubig at ilagay ko sa magkabilaang side. At ito naman yung kanyang ulo. Bali, pahabain ko yung kanyang pinangka-ilong. Diba yan yung kanyang ilong? Pahabain ko yan ng panipis kasi iroror ko yan. Para naman syempre magkaroon siya ng design. Gaya niyan. O, diba? Meron na siyang ilong. Tapos, yun naman yung kanyang dalawang mata. Yan. Lagi kong inilulubog yan para naman hindi, syempre, yung lumuluwa yung kanilang mga mata. Tapos, nilagyan ko ulit ng toothpick at itinusok ko na yung kanyang ulo. Ito naman yung kanyang magiging tenga. Bali, dalawang kulay yan na pagpapatungin ko. Flinat ko lang ng ganyan. Pinahiran ko ng tubig, saka ko na ididikit yung kanyang isang kulay at ididikit ko na doon sa kanyang ulo. At voila, meron na tayong elephant, pero hindi pa dyan pala nagtatapos kasi meron pa tayong ilalagay na ribbon. Mano-mano ko lang ulit yung ginawa. Yang cute na ribbon. O diba? Ang bilis ng aking video. Yan, pahid lang ulit ng tubig at meron na tayong cute na elephant. At ang susunod ko na namang ipapakita sa inyo ay ang cute na si Little Monkey. Gumamit ako dyan ng Chef Master Brown, back eye brown, tapos syempre maraming kulay ang nilagay ko dyan para maging ganyan, maging dark yung kanyang pagiging brown. Pansin nyo ba sa mga topper na ginagawa ko, pa-droplet shape lahat para syempre madaling sundan at madaling gawin at madali rin tayong matapos. At ito naman yung kanyang legs, ginawan ko rin siya ng talampakan at ikakat ko yan, ay hindi pala, hiwain ko lang nung kanyang pinakatalampakan para syempre may design. Ito namang dalawang to, pinahaba ko siya ng pa-droplet shape na medyo manipis. Lalagay ko sa sa magkabilaang side para yun naman yung kanyang legs ulit. At ito naman yung kanyang mukha. Yan, ginagawa ko na. Bali, gumamit ako dyan ng heart cutter. And then yung large tip na yan, ginamit ko yan para ikat yung heart na shape. Tapos yan, at pinagtugtong ko na siya. Syempre, pinahiran ko yan ng tubig para dumikit. Tapos, yung dulo ng brush, yun ang ginamit kong pinagdiin sa kanyang mga mata at syempre dun sa kanyang ilong. At nilagyan ko na rin siya ng bibig. At yan naman ang tinundukan ko yan yung kanyang magiging tenga. Syempre, yung pinaglagyan ko, diniinan ko rin para syempre lumubog. Nilagyan ko na ng stick, tapos nilagay ko na rin yung kanyang ulo. Ito naman yung kanyang magsisilbing buko ko, diba? Tapos, next, ito yung kanyang magiging buntot. Yan, pinahaba ko lang at nirol ko ng ganyan. Tapos, pinairan ko yun ng tubig, yung pinaglagyan ko, at voila, meron na siyang buntot. Ito naman yung kanyang magiging ribbon. Kung ano yung proseso ng paggawa ko sa mga ribbon ng iba, ganun din yung ginawa ko sa ribbon ni ating Little Monkey. At konting retouch na lang, nilagyan ko rin siya ng pusag. At ito na, meron na tayong si cute na Little Monkey. Next topper na agad, syempre si ating Little Lion. Gumamit ako dyan ng pocket scale pero hindi ko na ipinakita dyan sa video. Pero dun sa aking ginawang unang mga video, doon ko maipapakita sa inyo kung paano kong ginamit yung ating scale, kung anong mga grams yung mga pinagkakabit ko kay ating Little Lion. Balikan na lang po ninyo. At yan na nga, nag-flat na ako ng white para dyan sa harapan niya. Pinahiran ko syempre yan ng tubig para dikit na dikit. At ito naman yung ginagawa kong yan yung ganyang magiging paa. At ididikit ko yan sa ilalim. Yan, flinat ko lang siya, saka ko pinahiran ng tubig. Ito naman yung dalawa, legs pa rin yan, syempre. At tinikatan ko ng tubig at nilagyan ko ng guhit-guhit bilang kanyang mga daliri. Saka ko na pinahiran ng tubig at idinikit ko na rin. At kinuhit-guhitan ko rin, syempre. At ito na nga, mapunta na po tayo sa kanyang ulo. Pindot-pindot lang ng ganyan sa kanyang mata. Iinanan ko at nilagay ko na yung white. Tapos, tininan ko pa ng konti para medyo may pagkamasungit siya. Ayan naman lalagay ko sa pinakailong niya. Tapos, yung sa taas, tininan ko kasi may lalakay ako doon.
Yan, tapos kinuhitan ko na rin yan para sa kanyang bibig. O, diba? Ito na yung ilalagay ko sa kanyang pinaka-ilong. Tapos, binutasan ko syempre ng dalawa. At nagplat ako dyan ng mga bilog-bilog. Yan yung ilalagay kong kanyang pinakatenga. At pinyat ko pa sila ng sobra para lumapad pa. Tapos, nilagyan ko na ng stick. Nilagay ko muna yung ulo. Saka ko iniinan yung paglalagyan ko ng kanyang tenga. At nilagyan ko na rin syempre ng kilay. Nag-roll ulit ako dyan ng color brown. Bali 3. Yan yung magsisilbing kanyang pinakabuhok. Tapos, ginuhit-guhit ko para syempre magkaroon naman siya ng texture. At para maging girly-girly yung ating lion baby, gagawan natin siya ng hair dress. Bali, nag-roll lang ako ng pahabang pink, tapos tinupi ko ng konti, saka ko nilagay sa kanyang ulo. O voila, meron na siyang turban. Etong next naman na to, gagawa ko dyan ng ribbon na ilalagay ko sa kanyang leeg. O diba, pare-pareho lang ng proseso. Kung ano yung ginawa ko sa mga unang mga cute na animals, ganon din yung ginagawa ko dyan kay ating baby lion. Yan yung kanyang ribbon. Yun nga lang may pagkakaiba kasi meron siyang lace. O, lace ba yung tawag dyan? Ganon. Tapos, dinikit ko na, pinairan ko ng tubig at nilagay ko na sa kanyang leeg. At para sa kanyang final retouch, syempre, mini-make-upan ko na siya. Bali, petal, dust yung nilalagay ko sa kanya. Ay, hindi pa pala yun yung kanyang final retouch kasi meron pa siyang buntot. O, pinahaba ko lang yun, tapos nilagyan ko ng brown sa dulo, at meron na tayong baby little lion. Next video, ito, at gagawa na tayo ng tao-tao. Gumamit ako dyan ng floral wire gauge number 18. Direkta ko nang inilalagay yung aking face dyan. Tapos, ayan nga, at isinusunod ko na yung kanyang katawan dahil natapos ko na yung kanyang paa. Nailagay ko na rin yung kanyang leeg. Tapos, dyan, isinunod ko na yung kanyang sapatos. Yan. Pag nagdidikit ako ng ganyan, binabrush ko lang siya ng tubig para magdikit ng maigi. Tapos ito naman yung skirt niya. Bali, tinupi-tupi ko lang yan. Tapos nilagyan ko rin siya ng belt. At may ribbon na. Ito naman yung kanyang magiging chaleco. Sunod na yung kanyang magiging kamay, braso, ganon. Bali, practice pa lang yung ginagawa ko dito kasi hindi pa naman ako sanay gumawa ng mga tao-tao. At yan na, tapos na, at isinusunod ko na dyan yung kanyang pinakaulo. O diba, pahilot-hilot lang tayo dyan. Pero, ilang beses ko yung minasa ng paulit-ulit. Yan nga, nailagay ko na yung kanyang mata. Syempre, yung bibig niya, ginuguhitan ko na at ibubuka ko pa yan siya. Para syempre, para siyang naka-smile. Diba? Paulit-ulit ko siyang pinipindot hanggang sa mag-itsura siyang tao. Tapos yan nga, at kinamitan ko siya ng brush. Ang pinangkulay ko dyan is Chef Master Gel Black. Tapos sa kanyang kilay is Chef Master Gel Brown. Back eye brown. O diba, kahit hindi tayo expert, ang syala niya. At inilagay ko na doon sa kanyang katawan. Tusok lang yon sa pinaka-floral wire. Ito naman yung magiging kanyang buhok. Yan, bali ginuhit-guhitan ko lang yan. Ito naman yung kanyang magiging bangs sa harap. Bali nikat-kat ko lang yan. Tapos nilagyan ko syempre ng texture. At inilagay ko na rin yung kanyang tenga. Nilagyan ko ng konting butas. At dinagdagan ko pa yung kanyang buhok. O diba, nag-itsurang tao na. Ito naman yung ginagawa ko ang pinaka kanyang sombrero na cute. Maliit lang. Ginamit ko ng tip pambutas. Tapos ito yung pinaka cap ng kanyang sombrero. Simple lang yan, kung ano lang yung pumasok sa utak ko na alam kong maganda. Tapos ginamitan ko ng silicone molder na ribbon. O diba? Tapos ilalagay ko na sa ulo ng ating tao-tao. At syempre, para magkaroon naman siya ng kulay, minake-upan ko siya gamit yung ating petal dust. At syala, meron na tayong tao-tao na cute. Next, gagawa na ako dyan ng DIY cake drum. Bali, yung styro na yan, tanda ko, nabili ko lang ng mga 9 pesos sa Expression. Tapos, dinoblehan ko yan ng cake board na manipis. Para syempre, siya, yung maging mas matigas pa. Kasi pag solong, solong styro, mababali yan yung
Pag mabigat yung ating cake, pag solong styro lang, siya, yung mapabali, basta ganun. Kaya pinadoblehan ko yan ng cake board sa ilalim. Tapos yan at nilalagyan ko na ng texture yung ating fondant na ikinover sa aking DIY cake drum. O diba, meron na tayong cake drum na tutungtungan ng ating cake. At ito na nga, ilalagay na natin yung ating pinaka-bottom na cake. 8x6 ang size niyan para syempre mas matibay. Nilagyan ko ng barbecue stick tagos hanggang sa kanyang pinaka-cake drum. At yung mga bilog-bilog na yan na ginamitan ko ng scissor para magkaroon siya ng texture na parang damo-damo. Yan yung magiging tungtungan ng ating mga animal toppers. At yan nga, una ko nang nilalagay si aking baby lion. At etong fish aquarium na maliit, yan yung magiging pinaka-cake separator ko. Tapos, syempre, nilagyan ko yan ng fondant para kapit na kapit doon sa ating cake. Hindi siya yung matanggal. At para, syempre, matakpan na rin yung pinagdugtungan ng ating fondant sa cake, nilagyan ko rin siya ng ganyan. Tapos, yan at nilalagay ko na yung ating mga animal toppers. Pero nilagyan ko yun ng stick para syempre hindi sila tumalbog. Ito naman yung aking ginagawang wood texture na ilalagay ko sa harapan ng aking bottom cake. Yan. Para magkaroon naman siya ng ibang design. Pinairan ko lang ng tubig o binash ko ng tubig para dikit na dikit yung ating wood texture na ilalagay. Kagaya niyan. So, ilalapat lang natin yan ng maigi para syempre hindi siya yung matanggal. O diba, nagkakaroon na siya ng view. Ito naman yung ating sea elephant. Yan, ilalagay ko na yan ng ganyan. Para alam ko kung saan sila ipepwesto. Pero tatanggalin ko rin yan kasi lalagyan ko pa sila ng toothpick para syempre dikit na dikit. Hindi lang toothpick. Brush ko pa yan ng tubig para dikit na dikit at hindi sila magtalbukan. Next, ganito ko naman ginawa yung aking mga little na saging o maliliit at cute na mga saging-saging. Bali, yan, fondant lang yan. Tapos, niroll ko sa palad ko, pahaba, patulis sa magkabilang dulo. Yan, tapos pagdidikitin ko sila at patong ko yung dalawa sa taas. Tapos tinanggalan ko yung kabilang dulo. Ito naman yung ating magiging pinaka niya parang tangkay kanon. Kinulayan ko lang ng green yung yellow na tira. Tapos nikat ko ng ganyan na pa-triangle. Tapos pinahiran ko ng tubig at itidikit ko lang siya ng ganyan. And then gagamitan ko rin yan ng yung plastic knife. Para magkaroon ng mancha-mancha yung ating saging, ginamitan ko ng edible marker, color brown. Yan, di ba yung mga dulo niyan, pag hinog na, nagkakaroon siya ng brown-brown. Tapos, syempre, yung pinaka-katawan ng ating saging, nilagyan ko rin ng guhit-guhit. And then, hindi pa ako natapos dyan kasi ginamitan ko pa ng edible marker black. Kasi yung ating saging is overripe na. Charan, meron na tayong cute na saging. At hindi lang yan yung ginawa ko kasi meron pa siyang mga kasamang ganyan na parang yung nakabuka na balat-balat. Didikit ko na yan sa aking cake. Brush ko lang ng konting tubig yan sa tabi ng ating monkey kasi siya yung mahilig sa saging. Ito naman yung tungtungan ng ating top na cake para hindi siya matanggal. Siyempre, nilagyan ko ng fondant, pinahiran ko ng tubig. Lalagay na natin yung ating tao-tao, nilagyan ko ng 2 barbecue stick. Siyempre, yan, tapos para hindi tumalbog yung ating tao-tao sa taas. O diba, marami ako naiisip na ilagay sa aking cake. Ito naman yung magiging name tag. Name sana yung ilalagay ko dyan, kaso ang nilagay ko na is yung age. Yan. Bali, lang din yan, yung wood, parang wood lang din. Yan, para terno dun sa baba na inilagay ko. Sugat-sugat lang, tapos cut-cut ng ganyan. Mas dark lang yung ginawa kong kulay niya. At pamaya, meron na tayong parang name tag. O, diba? Nagkaroon na siya ng itsura. Tapos, brush ko lang ng tubig yung paglalagyan ko. Itikit na ng ganyan.
O diba, sobrang haba ng ating video at syempre hindi pa dyan nagtatapos kasi gumagawa pa ako dyan ng tropical leaves. Dadagdagan ko pa siya ng iba pang details para mas lalong gumanda. Bali, nag-roll na ako dyan ng color pink na fondant na may halong gum paste. Yan, tapos nikat ko gamit yung aking cutter na pang tropical leaves. Bali yan, nabili ko lang dito sa may bandang SM All About Baking. Pag pumupunta kasi ako sa SM, lagi akong tumadaan sa All About Baking. Kasi may mga sales sila na mga cutter. O kaya, hindi man sale, pero mga mura yung mga binibenta nila. Yung iba ha. Pero yung iba, syempre, mayroong kamahalan. Syempre tayo, nagtitipid na baker, dun tayo sa mura at sale ng mga cutter. And then yan na, mabalik na tayo sa aking ginagawa. Kinukulayan ko na yan ng petal dust color pink. Pagkatapos niyan, patitigasin ko lang yan saglit. Tapos, ready na siyang ilagay sa aking cake. Saglit lang yung matuyo o tumigas kasi may halo yung gum paste. Bali, pinaghalo ko ang fondant at gum paste. At charan, eto na at matigas na siya. At itutusok ko na sa aking cake. Titingnan ko lang kung saan pwede siyang itusok. O, diba? Patusok-tusok lang. Madali lang naman siyang itusok, lalo na dun sa kanyang pinaka-base kasi malambot lang naman yung ating style. Dito naman, gumamit ako ng silicone molder ng leaves at yung rose. Pinapahiran ko muna ng shorty din yung molder para mabakat ng maigi yung kanyang design. O diba? Tapos madali siyang matanggal. Yung iba nakikita ko, gumagamit sila ng cornstarch. Pero ako, shortening para malinis na pagtanggal ko sa kanyang molder. And then yan nga, at kinukulayan ko rin siya ng petal dust. Para syempre, ano siya, kitang-kita siya sa cake. O diba, andali, basta meron tayong mga silicone molder. Meron na tayong cute at magandang rose at mga dahon-dahon na ilalagay natin sa ating cake. Pipili lang ako kung saan banda ko siya ilalagay. Bali, pahid lang yun ng tubig, tapos dikit-dikit. And dito naman, syempre lalagyan ko yung pinaka-bottom na cake ng para hindi siya maging plain. Nilagyan ko ng parang damo-damo sa gilid para naman syempre doon sa kanyang pinaka-border. Yan. Bali, sugat-sugat lang ng ganyan gamit yung ating plastic knife. O diba? Ang dali lang. Meron na tayong cute na cake na safari ang theme. And voila! Tapos na. Ito na yung ating finished product. O diba? Ang cute ng ating cake. Meron na akong pang display. Thank you for watching.